Umaasa ang MIAA na simula araw ng Biyernes ang pagtaas ng bilang ng mga pasaherong dadagsa sa NAIA terminals ngayong darating na undas. Sa press conference, inihayag ni MIAA Officer in Charge Brian Co na simula Oktubre 27 hanggang Nobyembre 5, inaasa na aabot sa 1.2 milyon ang pagdagsa ng mga pasahero sa paliparan. Tiniyak din ni Co na pananatilihin ng mga airline ang kanilang kasalukuyang on-time performance o OTP sa panahon ng Undas 2023. Sa ngayon nasa 80% ang on-time performance o tamang oras ng pag-alis at pagdating ng mga eroplano sa paliparan. Ayon din kay Co, sinisigurado din nila na walang magiging problema sa supply ng kuryente sa panahon ng pagdagsa ng mga pasahero ngayong BSKE at Undas. For T3, all of the critical equipment are connected that we should be able to process all of the flights and the passengers kapag ka nagkaroon ng unforeseen event of a power outage. For T1, T2, and T4, just like our update before, our gensets are able to cover 100% of the power requirements on those terminals. Maging ang seguridad ng mga pasahero sa NAIA ay tiniyak din ng mga otoridad sa paliparan. Wala naman po. In fact, normal security condition that we have. There were no unforeseen mga threat on the part sa MIA po. Ito po yung resulta ng assessment and evaluation ng mga security agencies natin when it comes to threat level. Maging ang Rescue at Firefighting Division sa NAIA Terminals ay naka-alerto din sa katunayan. Naglabas na rin ng memo ang naturang division na walang mga empleyado sa kanilang hanay ang maglilib sa panahon ng undas. We currently are on alert, every day, with or without occasion or holidays, we are always on alert in any cases of emergencies, we are on standby. Now, doon naman sa airside natin, continuous yung roving natin during undas, to see to it na yung influx ng flight natin at yung emergencies, possible emergencies na ma-encounter, can be easily addressed immediately. Araw ng Huwebes, pinangunahan ng mga opisyal ang inspeksyon sa NAIA Terminal 1, 2 at 3 kaugnay sa paghahanda ngayong darating na BSKE at Undas. Based on the overall assessment, I think we are ready. Gayunpaman, kapansin-pansin na naghubad pa rin ng sapatos ang mga pasaherong dumaraan sa final security screening. Matatandaan nitong nakaraang linggo nag-anunsyo ang Office for Transportation Security o OTS ng temporary suspension ng mandatory ng pag-alis ng sapatos sa final security screening. Ito naman ang pahayag ni Co. Hindi na mandatory ang footwear removal, although there are certain parameters. Minsan may mga random yan na tatanggalin as part of the program to check dahil may mga risk profiling tayo di ba? So may mga ibang times na may mga sasabihin na kailangan pa rin magtanggal ng footwear, although it's no longer 100% katulad po than what was implemented earlier this year po. Paliwanag naman ng OTS, nire-require ang pagtanggal ng sapatos sa mga pasahero kapag dadaan ng Advanced Imaging Technology o AIT para sa mga pasaherong may biyaheng pang international. Nire-require ipatanggal ang sapatos dahil sa limitasyon ng equipment. Pero ang mga dadaan sa walk-through metal detector ay hindi mandatory na magtanggal ng footwear. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.